Isang mapagpalang umaga mga mag-aaral, mga kasama kong guro at mga panuhin. Ako ang inyong guro na si Ma'am Faithful Maligmat ng Dignay National High School. Ako ang gagabay sa inyo sa araling ito para sa unang araw ng ikalawang linggo para sa ikalawang markahan. Maaari na ninyong ihanda ang inyong learning packets, notebook at panulat para makapagsimula na tayo. Bilang panimula ng ating aralin, narito ang ating batayan sa pagkatuto ayon sa most essential learning competencies. Napaghahambing ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya, Sumer, Indus at China. Para naman sa ating tiyak na layunin ay inaasahan sa bawat isa na sa pagtatapos ng aralin sa araw na ito ay nailalarawan ninyo ang pamumuhay at nabibigyang halaga ang ambag ng sinaunang kabiasnang Asyano, partikular ang kabiasnang Sumer at Indus. Para sa ating pagbabalik-aralin, mayroon lamang akong dalawang katanungan na dapat ninyong sagutin. Pipiliin lamang ninyo ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ito sa comment section. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, alin sa sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabiasnan? A. Mataas na uri ng panirahan sa malalawak na lupain. B. Paninirahan sa malalapit at mauunlad na pamayanan. C. Pamumuhay na tumutugon sa pangailangan ng mamamayan. D. Pamumuhay na nakagawian at pinauunlad ng maraming pangkat ng tao. Ano ang inyong sagot? A, B, C, or D? Kung ang inyong sagot ay letrang D, tama! Ang kabihasnan ay pamumuhay na nakagawian at pinauunlad ng maraming pangkat ng tao. Para sa pangalawang katanungan, alin sa sumusunod ang tumutukoy sa batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan? A. Organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, gawaing pang-ekonomiya at uring panlipunan. Mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining at arkitektura at sistema ng pagsusulat. B. Sinaunang pamumuhay, relihiyon, pamahalaan, mga batas at pagsusulat. C. Pamahalaan, relihiyon, kultura, tradisyon, populasyon at estado. Or D. Pamahalaan, relihiyon, sining, arkitektura at pagsusulat. Your 10 seconds starts now. Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay letter A. Magaling! Tunay nga, kayo ay nakinig ng mabuti at natuto sa nakaraang aralin. Kung kaya't magpatuloy na tayo. Ngayon, bilang inisyal na gawain ay magpapakita ako ng mga jumbled letters. Isa sa ayos ninyo ang mga titik upang malaman ang tamang salita. Mayroon kayong 10 segundo para sagutin ito sa comment section. Mag-aaral, handa ka na ba? Ito ang unang set ng jumbled letters. Kung ang iyong sagot ay Sumer, tama ka. Mahusay. Ito naman ang susunod na jumbled letters. Kung ang kasagutan mo ay ang salitang Indus, may isang tama ka na naman. Magaling! Ang susunod ay ang huling set ng jumbled letters. Kung ang iyong sagot ay kabihasnan, isa kang kagilagililas na mag-aaral. Napakahusay mo.
Sa aking nasaksihang partisipasyon ninyo, ay masasabi kong handa na kayo para sa ating aralin ngayong araw. Kung kaya't simulan na natin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa kabias ng Sumer at Indus. Masasagot natin sa araling ito ang tanong na ano ang naiambag sa kabias ng Sumer at Indus sa paghubog ng sibilisasyong Asyano? Samahan ninyo ako at tuklasin ang sagot sa tanong na ito. Tara, simulan natin sa kabias ng Sumer. Ang Mesopotamia ay kilala bilang cradle of civilization. Dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan. Ito ay matatagpuan sa gitnang silangan ng Fertile Crescent, kung saan matatagpuan ang kambal na ilog ng Tigris at Euphrates. So sa tungkol sa sistemang pampolitika, lumitaw ang pinakamahalagang lungsod sa Sumer. Ito ay ang Ur, Eridu, Uruk, Lagash, Nippur, at Kish. Ang uri ng pamahalaan sa Sumer ay teokrasya. Ito ay isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga pari. Para naman sa sistemang pang-ekonomiya, pagtatanim, pangangaso, pangangalakal at pag-aalaga ng hayop ang kanilang naging kabuhayan. Tungkol sa kanilang relihiyon, ang pinakamalaking gusali sa Sumer ay ang ziggurat. Dito ginaganap ang mga pangrelihiyon na pagdiriwang na dinaraos sa bawat lungsod. Ang relihiyon ng mga taga-Sumer ay politeísmo. Ibig sabihin, sila ay may pananampalataya sa maraming Diyos. Dahil sa salitang poly, na ang ibig sabihin ay marami, at teismo, na ang kahulugan ay paniniwala sa Diyos. Ang kabias ng Sumer ay pinamumunuan ng mga haring pari, kung saan ang bawat lungsod sa kabias ng Sumer ay mayroon nito. So sa panlipunan, may espesyalisasyon ng mga Sumerian na siyang nagbigay daan sa pag-usbong ng uri ng panlipunan. Mataas ang tingin sa mga pinunong hari. Kasunod nito ang mga lakal, artisano at mga scribe. At sa huli ay ang mga magsasaka at elipin. Ang kabias ng Sumer ay may di matatawarang kontribusyon na naging daan sa pag-unlad ng kabias ng Asyano. Isa sa mga ambag ng mga Sumerian ay ang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform, kung saan naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahalagang pangyayaring naganap. Naimbento din nila ang decimal system. Ilan sa iba pang kontribusyon ng kabias ng Sumer ay ang Epic of Gilgamesh, Araro, Kariton na may gulong, Palayok, Perang Pilak, at Lunar Calendar. Tunay ngang napakayaman at talaga namang kahanga-hanga itong sinaunang kabiasnan ng Sumer. Di ba mga mag-aaral? Kita naman sa kanilang mga ambag sa sibilisasyong Asyano na malaki ang naitulong nila para sa paghubog at paglago ng mga pamayanan. Ngayon, silipin naman natin ang angking ganda at yaman ng kabias ng Indus. Ang kabias ng Indus ay umusbong sa lambak ilog ng Indus River, pati na rin sa Ganges River. Ang dalawang ilog na ito ay ating makikita sa Timog Asya. Ang pag-apaw ng ilog ang nagsisilbing pataba sa lupa na nagbibigay daan para malinang ang lupain. Ating pag-uusapan ng kanilang sistemang pampolitika. Ang mga mahalagang lungsod dito ay tinawag na Harappa at Mohenjo-daro. Monarkiya ang uri ng kanilang pamahalaan dahil pinamumunuan sila ng hari at reyna. Ang pinuno din ay tinatawag na autocratic, na ang ibig sabihin ay nasa kanya ang absolute o lahat ng kapangyarihan. Ipinapalagay na ang mga Dravidians ang bumuo sa kabias ng Indus. Ang kabiasnan ay pinamumunuan ng tinatawag na haring pari. Alamin naman natin ang kanilang sistemang pang-ekonomiya. Ang kabuhayan ng mga tao noon sa kabias ng Indus ay pagsasaka, pangingisda, pakikipagkalakalan, at paggawa ng paso.
Dahil sa mga kabuhayang ito ay nagagawa nilang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ngayon naman, ating bigyang pansin ang kanilang sistemang panrelihiyon. Sinasamba ng mga Dravidians ang maraming Diyos na sumisimbolo sa puwersa ng kalikasan. Gumawa ng mga clay figurines ang mga taga-Indus ng mga hayop at maging ng mga lalaki at babae na ginagamit sa mga espesyal na mga ritual. Ang mga namatay na tao sa Indus ay inililibing sa kahoy na coffin na may kasama ng mga paso na may nakalagay ng mga pagkain para sa afterlife. Sinasamba ng mga taga-Indus ang toro na pinaniniwalaan na may iba't ibang espiritu na pwedeng mabuti o masama. Naniniwala sa mga ritual, bagay at mga charms na magical. Sunod nating talakayin ang kanilang sistemang panlipunan. Grid system ang tawag sa sistemang pambahay ng kabias ng Indus. Karaniwang ang mga bahay noon ay dalawang palapag at ang ayos ng mga bahay ay kwadrado. May mga palikuran at mga silidang kanilang mga simpleng tahanan. Nagpagawa rin sila ng mga sistemang alkantarilya o sewer system. Pictogram ang opisyal na sistema ng pagsulat ng kabias ng Indus. Ngayon naman, samahan niyo akong diskubrihin ang mga ambag ng kabias ng Indus. Ang mga sumusunod ay ang mga ambag ng nasabing kabiasnan. Bronze, copper, pilak, ivory, bulak, panchatantra, Mahabharata, at ang tanyag na Taj Mahal. Ngayong natapos na nating talakayin ang kabuuan ng kabias ng Indus, balikan natin ang pangunahing tanong bago ang ating susunod na gawain. Ano ang naiambag ng kabias ng Sumer at Indus sa paghubog ng sibilisasyong Asyano? Maaari bang i-comment ninyo sa comment section ang inyong mga sagot? Mahusay, mga mag-aaral. Pinakikita lamang na ang mga ambag ng kabias ng Sumer at Indus ay lalong nagpayabong sa pagpapainam ng pamumuhay ng mga Asyano at sumasalamin naman sa mga bagay na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan. At dahil sa mga ambag na ito, naging mas madali at napayabong ang ating pamumuhay ngayon. Sa puntong ito, nais kong masaksihan ang inyong galing at mga natutuhan sa aralin natin ngayon. Ating gawin ang gawain na magkasibilisasyon, pagsamasamahin. Sa gawain ito, inyong pagsasama-samahin ang mga salita na nabibilang sa parehong sibilisasyon. Alamin kung alin sa mga salita ang tumutukoy sa kabias ng Sumer at kabias ng Indus. Ilagay sa tamang kahon ang mga salita. Mayroon kayong 30 segundo. Gamit ang comment section, i-comment lamang ninyo ang inyong mga kasagutan. Time's up! Ngayon ay atin nang sagutin ang ating gawain. Unahin na natin ang grid system. Yan ay kabihas ng Indus. Yan ay isa sa sistemang panlipunan at isa sa mga ambag ng kabihas ng Indus. Sumunod naman ay Tigris. Saan natin siya dapat na isama? Ang Tigris ay isa sa ilog kung saan nabuo ang kabias ng Sumer. Dumako naman tayo sa salitang Taj Mahal. Ayan. Ang Taj Mahal ay ang isa sa mga ambag ng kabias ng Indus. Ang Mahabharata naman, saan natin yan isasama?
Okay, ang Mahabharata ay isa sa mga ambag ng kabihas ng Indus. Paano naman ang salitang sigurat? Yan ay sa kabihas ng Sumer. Ang huling salita ay teokrasya. Yan ay uri ng pamahalaan sa kabihas ng Sumer. Napakahusay! Matagumpay ninyong natapos ang ating mga gawain. Nawa ay marami kayong natutunan mula sa ating aralin sa araw na to. May mga katanungan ba kayo? Gamitin niyo lamang ang comment box para magtanong. O di kaya, maaari rin kayong sumangguni sa inyong mga guro sa inyong follow-up discussion kung meron pang mga katanungan o klarifikasyon. Okay, kung wala na, ito ang inyong taktang aralin. Sagutin sa inyong module ang bahagi ng isagawa sa ikalawa, ikatlong linggo na ikalawang markahan na matatagpuan sa pahina 12. Sagutan muna ninyo ang bilang 1 at 2. Sa pagkumpleto ng gawain na yan ay mas mapagyayaman pa ninyo ang inyong kaalaman sa paksang ating napag-aralan. Ang mga nakatala ay ang mga sangguniang aking ginamit sa araling ito. Hanggang sa muling pagkikita mga mag-aaral, muli, ako si Ma'am Faithful Maligmat mula sa Bignay National High School. Paalam!